At nandito na nga tayo sa ating Epson 5290 dahil may nag-comment nga sa ating YouTube channel bakit daw bumabagal or bakit mabagal yung kanilang pag-Xerox or yung pag-photocopy na setup. Usually kasi nababago ninyo yung settings dito sa ating mga printer, pero in the first place naman din kasi medyo may kabagalan talaga yung printing speed kapag magpo-photocopy tayo dito sa printer na to, kasi ganyan lang yung pinaka-speed niya, nakikita nyo naman sa internet dito sa pinaka-website ni Epson. Pero eto talaga i-make sure nyo yung pinaka-settings ninyo dito sa copy, pindutin nyo tong okay, basta nandito na kayo sa copy para mapasok nyo yung pinaka-settings, tapos pindutin nyo ulit yung okay, makikita ninyo to yung settings na yan, pindutin nyo yung down. Hanapin nyo dito yung paper settings. Isa kasi to sa mga dahilan kung bakit bumabagal yung ating pag-photocopy. Make sure na nakalagay siya sa plain paper. Ibig sabihin niyan, ayan yung standard kapag magpo-photocopy tayo. Pero may ibang settings yan. Kapag pinindot mo yung forward, makikita mo tong paper type. Dito na siya mag-iiba. Kung gusto mo na medyo maganda yung pag-photocopy mo, yung medyo sabihin na natin medyo smooth na smooth, tataasan mo siya hanggang photo quality. And syempre kapag nandyan yung settings niyan, magkakaroon ng pagbabago sa printing speed. And kapag pinindot mo naman to, etong matte, ganun din, babagal din yung pinaka-printing speed niyan. And lalong-lalo na kung ultra glossy. Meron din ditong premium glossy, meron din ditong premium semi-glossy, meron din glossy, at meron din ditong envelope. Ito yung mga isa sa dahilan kung bakit mas bumabagal yung pag-photocopy natin. Kaya make sure na naka-plain paper siya. And after this clip, ipapakita ko sa inyo yung photocopy speed na itong mga settings na yan. And syempre sisimulan natin yan dito sa plain paper kung ano talaga dapat yung pinaka-settings nyan. And I highly recommend sa inyo mga tropa na ang gawin nyo dito sa density, medyo bawasan nyo siya ng konti kasi yung pinaka-default nya nasa gitna. Bawasan nyo siya kahit na isa. Ayan, para kahit papano makatipid din kayo sa ink na ginagamit ninyo sa mga printer ninyo. And pindutin nyo pa yung baba, explore nyo rin, and eto yung actual size. And dito naman sa actual size, eto makikita nyo yung mga settings dyan. May nakalagay dyan na auto fit or costume, yung tipong papataasin nyo. Nagawan ko na ng vlog to, ilalagay ko na lang sa description yung pinaka video tutorial para mapanood nyo na lang din separate. Eto make sure to na naka-actual size na lang. And explore nyo pa yan kung ano pa yung mga nakalagay dyan. Ayan lang naman. Ayan, single page, multiple page, standard quality. Eto rin yan mga tropa ha. Isa rin to sa mga dahilan. Tandaan nyo yung quality at yung paper type. Make sure nakalagay siya sa standard. May mga iba pang selection yan. Kapag pinindot nyo yung high, syempre mas tatagal yung printing or yung pag-photocopy nya. Same sa printing natin kung gagawa kayo ng quality na print. And eto naman yung draft, medyo mabilis siya, pero mga tropa hindi ganun kapulido yung pag-print na quality nya. And gagawa rin tayo ng separate na video nyan, ipapakita ko sa inyo yung kanyang printing speed. Ayan, make sure to na naka-standard para maayos yung printing natin. Eto, wala na kayong gagalawin dyan sa mga baba. Borderless, may nakalagay din dito kung gusto nyong itry. Pero ako, in-off ko lang yan. Sa susunod, explain ko na lang din to. Separate video na lang natin yan. Ayan, so, kagaya ng sinabi ko, yung density, bawasan nyo kahit isa. So, mag-proceed na tayo sa photocopy kung gaano talaga siya kabilis. Plain paper, letter, actual size, standard settings. Etong video clips na mga makikita ninyo, nilagyan ko na siya ng timer para makita nyo yung pinaka real time process or kung gaano talaga katagal yung pinaka actual nya. And etong piniprint ko na to, plain paper, standard size. Ganyan siya katagal, halos umabot siya ng 30 or 20 seconds. Next naman natin, etong plain paper, naka-high yung quality nya. Take note mga tropa ha, kulay black lang yung piniprint natin dito. Syempre iba pa yung pinaka-speed
kapag ka naman dumating sa colored. And syempre mas mabagal yon. And etong mga ganitong klaseng printer na Epson 5290, medyo may kabagalan talaga siya, pero syempre kung meron kang budget, makakabili ka ng medyo mas maganda pang printer. At lagi ko ngang sinasabi mga tropa, hindi kayo makakakuha ng printer na naaayon sa gusto mo, lalong lalo na kung medyo maliit lang naman yung pinaka-budget mo. Kung afford mo naman at gusto mo yung medyo mabilis talagang mag-print, ay highly recommend na bumili ka ng mga workforce printer. Ayun talaga, mabibilis siya. And eto naman, kung gusto nyo talagang matweaks yung pagpiprint ninyo, or I mean pagpo-photocopy, i-draft settings nyo lang siya and ipapakita ko yung mga output netong mga settings natin. And nakita nyo naman, talagang napakabilis kapag ka naka-draft yung settings niya. Yun nga lang, medyo malabo siya. Nakita nyo naman yung pinaka-output nung draft and yung standard and yung high settings. I-post nyo na lang dun sa pinaka-timestamp na yon, yung pinaka-video na yon. And eto naman yung next natin, photo quality, paper size letter, and naka-high yung settings niya. Kapag ka ganito yung pinaka-settings ninyo, medyo sabihin na natin na malinaw talaga yung magiging output ninyo. Yun nga lang talaga, medyo may katagalan siya. Aabutin siya sa totoo lang ng almost 2 minutes. And kung nai-experience nyo nga na medyo may katagalan talaga yung pagpo-photocopy or pag-xerox dyan sa mga printer nyo, na kagaya ng pinaka-printer natin na 5290 or yung mga 6000 series, maaaring napapalitan ninyo yung paper type na photo quality or kaya naman mga matte or yung premium glossy. I-double check nyo na lang, kasi ako talaga sa totoo lang napalitan ko rin to dati nung bago pa lang yung printer natin. Syempre hindi ko pa siya pinagkakakalikot, and syempre hindi naman din ako lagi nandito sa bahay, may mga gumagamit din ng printer natin, and hindi din inaasahan na nababago din yung settings. Kaya make sure na alam nyong kalikutan yung mga settings ng printer ninyo para hindi kayo nagsasuffer kung medyo nababagalan kayo, kasi baka mamaya meron lang kayong napindot dun na settings para maayos ninyo. Ito talaga yung real time na oras niyan mga tropa, ganyan katagal. And eto na siguro yung pinaka final natin na test, i-explore nyo na lang and orasan nyo na lang din mga tropa kapag kayo na yung mag-print. Ito yung final paper type, matte settings, letter, and yung print quality niya naka-high. Ito yung nangyari sa akin before mga tropa, no? Kaya gusto kong ipakita sa inyo etong matte settings na naka-print quality high, kasi dati na bago ko or kung sino man yung nakapagbago ng settings, ganito yung nangyari sa akin. Ang tagal mga tropa, kaya kapag may nagpa-photocopy or xerox nga dito sa akin, talagang nag-aantay sa labas kahit na ID lang yung pina-photocopy niya. And lalong lalo na syempre, 'di ba, pag mga ID ang gusto nila back to back. So isipin ninyo, ganun katagal. Pero syempre etong nakikita natin na sinasample ko sa inyo, text lang naman to. Ito yung puro text lang, wala siya halos na image. Kung meron man siyang image, yung pinaka-row, ayun lang yung ano niya, sa Excel file kasi to. And may mga highlight na naka-darken dun sa pinaka top column ata yung tawag dyan. Basta ayan o, data sheets yan mga tropa yung piniprint ko, walang mga image yan. Puro mga text files lang. Ganyan katagal, halos 2 minutes. Wala tayong pino-forward dito, real time talaga yung oras dito mga tropa, para makita nyo talaga yung pagkakaiba kapag ganito yung sinettings ninyo. And sana matandaan nyo yung itinuro ko nung una, halos bawasan nyo siguro ng kahit isa yung density para medyo kahit papano bumilis-bilis, or itry nyo siguro yung draft. And siguro 3 na lang din yung isa-sample ko. Kayo na lang yung mag-explore kung gaano kabagal or ano yung pinagkaiba ng mga settings na yon kapag magpo-photocopy kayo. Kitang-kita nyo naman siguro kung gaano katagal kapag binago natin. Lalong-lalo na dun sa pinaka-settings nya
ng paper settings, kung anong iisipin ng pinaka-printer natin, kung ano yung pinagpiprintan. And syempre, isa rin sa nakakapagpabagal etong kanyang quality. Lalong-lalo na kapag ka naka-high. Syempre iba yung klase, yung pagbuga ng pinaka-printer head. 'Di ba? And ayan, i-make sure nyo na lang yung sa quality, dapat laging naka-standard. Kung nakikita ninyo, huwag nyo siyang i-high kasi napakatagal talaga ng mangyayaring pagkaka-print. Ayan, and syempre, i-make sure nyo rin dito sa paper settings, sa paper type, lagi siyang naka-plain paper lang para mabilis siyang mag-print. Ayan, i-back nyo lang dito. Ayan na. Nakikita nyo yung settings, sana nakikita nyo ng maayos. Letter, plain paper, and yung quality niya naka-standard lang. Kapag ka magpo-photocopy na ulit siya, mabilis na siya ulit. Hindi na yung kagaya nung kanina. Once na nandito na kayo sa pinaka-menu ng pinaka-printer ninyo, 5290, punta lang kayo dito sa settings. Hanapin nyo lang yan. Okay nyo. Tapos hanapin nyo dito yung Restore Default Settings. Click nyo yung okay, hanapin nyo dito yung copy settings. I-reset nyo yan mga tropa. Ayan. Click nyo yung okay. Ayan. Default restored. Click mo yung okay. Ayan. So kapag ganoon, ibig sabihin no, na restore mo na yung pinaka settings mo dito sa iyong photocopy. So hanggang dito na lang yung content natin. See you tomorrow mga tropa. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Ang tampuhan, di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.